Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Good morning po sa ating lahat. And ngayong araw po ay panibagong pagkakataon na naman ang binigay sa atin ng Panginoon para magbigay ng papuri sa Kanya. And meron mang konting pagbabago sa panahon ngayon. No? Ngayon is second day of August. And merong konting pagbabago na nangyari dito sa Bulacan dahil binalik tayo from MGCQ to GCQ na medyo nakakalungkot. Kasi isa tayo sa mga nakita ko kasi sa lahat ng mga lugar sa norte, Bulacan lang talaga nung nakasama. And alam ko, panibagong isip na naman to ng mga tao. Sabi nila, marami na naman nagpapanik, marami na naman siguro na nag-isip, paano, binalik na naman, ganito naman, mahirap na naman, or baka magkaroon ng maghihigpit na naman. Paano na kami, baka mawalan na naman kami ng kita, ganyan, na dumidilim na naman yung tingin nila sa panahon, sa nangyayari. Pero naniniwala ako na kapag tayo mismo ay hindi natin nalis sa buhay natin si Lord at talagang naniwala na lang talaga tayo sa Kanya na anumang mga bagay na nangyayari dito sa atin sa mundo at nararanasan natin, walang imposible sa Kanya. Lahat ng bagay sa buhay natin, kung magtitiwala tayo sa Kanya, nothing is impossible. Wag tayong tumingin sa mga nakikita natin, wag tayong tumingin sa mga bagay na dumepende sa nararamdaman natin. Dahil kapag tayo ay dumepende kay Lord, lahat ng bagay ay posible. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Yes, God. And sa umagang ito, talagang patunayan natin na naniniwala tayo sa Panginoon na nung mga dilim sa buhay natin, ay papalitan niya ng liwanag at may kasama pag-asa sa buhay natin. Yes, God, purihin natin ang Panginoon. Through you, I can do anything, and I can do all things, 'cause you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, Jesus, God, really. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, and I know that you can do anything. Through you I can do anything, and I can do all things, 'cause you gives me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open, the strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh,
not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, and I know that you can do anything. But through you, I can do anything, and I can do all things, but you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, the strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything, and I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, the strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Jesus, this morning, sama-sama nating sabihin sa Panginoon, God, we'll believe in you, God. Lord, sa panahon ngayon na nararanasan namin o anumang mga bagay na maranasan namin sa buhay namin, God, we believe in you, Lord. Yes, God, sama-sama natin sabihin sa Lord, Jesus. As I believe, Jesus. As I believe in you. As I believe. 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 Yes, I believe in you. Through you, I can do anything, and I can do all things, but you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, the strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything, and I can do all things, 'cause you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, the strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. As I believe. As I believe in you. 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 Yes, Lord God, hallelujah, we believe in you, Lord. Jesus. Jesus, God. Yes, Lord. Lord, tunay nga sa umagang ito, sa bawat buhay ng bawat sa amin, God. Tunay nga kami ay nagtitiwala sa iyo, God. Na alam namin na anumang bagay na maranasan namin sa buhay namin ngayon. Hindi man maganda to, maraming mga pagsubok ang dumaan sa amin. Alam namin na bibigyan mo to ng liwanag at ipapakita mo sa bawat isa sa amin kung gaano ka kabuti, Lord. Nang kabutihan mo at tunay na mararamdaman ng bawat isa sa amin, Lord Jesus. Lord, kaya narapat lamang nasuklian namin to, Lord, ng papuri at pagsamba sa iyo, Lord. Dahil ito ang mga bagay na narapat namin gawin para sa Jesus. Lord, kay buti-buti mo, Jesus.
Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawala hanggang kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawala hanggang pinupuri lang. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras mo, kay buti mo, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawala hanggang pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Patuloy po natin sambahin ang Panginoon. Jesus God, purihin ko, ikaw ang purihin natin ang Panginoon ng buong puso. Jesus God, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad,
Tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Yes, God. So, oras na to, pwede bang purihin natin ang Panginoon sa mga salita natin? Purihin natin ang Panginoon sa pasasalamat natin sa Kanya na anumang bagay na pinagdadaanan natin ngayon, anumang mga bagay na pagsubok na meron tayo ngayon, lagi siyang nandyan at pinapakita niya ng kabutihan niya para sa atin. Pwede bang pasalamatan natin ng buong puso ang Panginoon sa oras na to? Jesus, God, we thank you, God. Lord, salamat dahil lagi ka nandyan. Anumang bagay na pinagdadaanan ko, ang namin na pagsubok, ay lagi ka nandyan, God, at tinutulungan mo. At ngayon sa oras na to, pwede bang muli nating purihin ang Panginoon? Jesus, awitin natin para sa Kanya. Jesus. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Praise God. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagkat kami ay tinipon mong muli upang ang pangalan mo ay parangalan, sambahin at luwalatin. Nasa kabila, Panginoon, ng kalagayan ng pandemyang ito, crisis, tinatanaw po namin, Panginoon, anumang uri ng kadiliman ang dating nito sa amin, we will move together from darkness to light. Samahan niyo po kami, Panginoon, at pagpalain sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay nagpapasalamat sa bawat isa na narito ngayon. Dahil tayo po ay under GCQ, very limited po ang atin pong mga audience. Pero nagpapasalamat po tayo sapagkat kayong mga nanunood, kayong naririyan sa inyong mga bahay, ay napakaganda po na sama-sama kayo na makikinig, magpupuri sa ating Panginoon Diyos. Kaya doon po sa mga nasa tahanan, binabati po namin kayong lahat, magandang umaga o magandang hapon sa inyong lahat. Purihin ang ating Panginoon at pagpalain po tayo sa ating pong pagtitipon-tipong ito. Noong nakaraan pong Sunday ay narinig po natin ang ilang mga kataga na sinasabi po na Promised Land is also a problem land. Totoo po yun. Kung minsan ay naroon ka na at feeling mo nasa presensya ka na ni Lord, no? Nasa presensya ka ni Lord, pero ang dami mong downfall sa mga challenges. Na sa mga pinagdadaanan mo, feeling mo na kay Lord ka, pero kapag kami test na mga challenges sa iyo, bumabagsak ka. Ganito po ang kalagayan ng mga Israelites. No po?
nasa promised land, pero sa mga challenges, halos bumabagsak po sila. At nakakalungkot po yaon po. Ang bawat tao po ay meron pong tinatawag na madidilim na bahagi ng buhay. At bawat isa sa atin ay meron po tayong ganong klase ng buhay. Kahit tayo po ay nasa ating Panginoon. At nais po natin na yung madidilim na bahaging yon ay atin pong sama-samang pagtagumpayan. At we will declare victory in the name of Christ. Kapag sinabi po nating madidilim na bahagi ng buhay po natin, literally, when you say dark, you don't see anything. It is the absence of light. Darkness is a symbol of evil, mystery, or fear. It is almost like a monster na sabi nga gusto kang lamunin ang iyong buhay. Ganun po ang kadiliman. So a person living a life in darkness is blinded by wickedness, hopelessness, and fear. Christians most of the time associate the outer darkness more generally as a place of separation from God. Kapag sinabi mo na you are in darkness, ikaw ay hiwalay sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Namumuhay ka sa kadiliman ng sanlibutan. Ang topic po natin sa umagang ito ay moving beyond darkness to light. Ikaw, marami kang mga kadiliman sa buhay na kinakailangan mong umahon at kinakailangan mong, sabi nga'y, magtagumpay o pagtagumpayan at manahan ka sa liwanag ng ating Panginoong Hesus. In the book of Judges, mababasa po natin doon ang kalagayan po ng Israelites. Ang Israelita po ay during the time of Judges, when Joshua died, wala na pong naging hari. At dahil in the absence of a king, of a leader, the people go astray. Kung yan po ay nabasa niyo, that is in Judges chapter 17 po. Dahil sa wala na silang mga leader, wala po silang king, ang nangyayari po, yung mga tao, kanya-kanya na lang. Namumuhay sila ayon sa kanilang nais o sa kanilang paningin. Yan po ay nakakalungkot, no po? Pero yan po ay tinatanong natin na sabi nga'y buhay nila na in separation from the Lord. A life living in separation from the Lord. A life in darkness. Sa Judges chapter 10 verses 6 to 10 ay mababasa po natin ang story tungkol po sa Israelites na kung saan sila po ay
nagkaroon po ng, sa sitwasyong ito, sila po ay sinabi na the Israelites did evil in the sight of the Lord. Nakakalungkot po yon. At yan po ay hindi lamang minsan nating mababasa natin yan all throughout the book of Judges. Na ang mga Israelita po ay laging sinasabi, they did evil in the sight of God. Gusto ko pong itanong, naniniwala po tayo na every man has darkest time or hour in life. Every man has darkest time or hour in life. Ngayon, tingnan po natin ang Israelites. Ano po ba yung darkest time o darkest moment, darkest hour nila during the time nang sila po ay nasa Book of Judges? Meron pong ilang bagay po na tayong makikita doon at ang isa po na makikita natin kung babasahin po natin ang Judges chapter 10 verse 6 na sinasabi natin, again, the Israelites did evil in the sight of the Lord or in the Lord's sight. Ang ibig sabihin po nito, ang Israelites po, ang darkest hour, darkest time po nila, ay they are doing evil things in the sight of the Lord. Doing evil things in the sight of the Lord. Ano po ba ang ibig sabihin ng evil? Evil is something which is morally bad or wicked. It is the opposite of good. Yun po ang ibig sabihin ng evil. Ngayon, sabi po doon sa verse na atin pong binasa, no? Ay sinasabi po doon, again, the Israelites did evil in the Lord's sight. No? Kung mababasa po ninyo yan dyan sa ating screen, no po, ay binabanggit po doon, again, the Israelites did evil in the Lord's sight. Again, the Israelites did evil in the Lord's sight. I believe itong word na again, isa sa mga salita na ayaw nating marinig. Yung salitang again, probably most of us hate the word. Sapagkat dun sa salitang again, ay meron tayong madalas na naririnig na common phrases. Ano po yun? Ikaw na naman? Ginawa mo na naman? Nagsinungaling ka na naman? Or retake ka na naman? Failure ka na naman? Yung iba ay, patawad na naman? O umiiyak ka na naman? Nakakasawa ka naman? Yun po yung mga common phrases na ang ibig sabihin, merong kahulugan sa sinasabi natin salita na
again. Na ayaw natin kung pwedeng marinig. Lalo na doon sa mga, sabi nga, bumabagsak sa mga exam. Wow! Failure again. Retake again. You know? Parang sabi nga ito ay isang mabigat na karanasan. Isang madilim na ayaw natin na marinig. Pero in Judges chapter 10 verse 6 ay sinasabi, again the Israelites did evil in the Lord's sight. Again the Israelites did evil in the Lord's sight. Again the Israelites did evil in the Lord's sight. Ano ba yan, Bishop? Parang paulit-ulit na lang yung sinasabi mo. Yes, ayaw nating marinig yung paulit-ulit. At yan po ang naranasan po ng Israelites. Sa harapan ng Diyos, ayaw niya na marinig at makita, again the Israelites did evil in the Lord's sight. Kasi ito po yung nagiging life cycle na ng Israelites sa buhay po nila. At in the long run ng kanilang buhay, ang nangyayari po, dahil cycle na po ito, in the long run, habang tumatagal at tumatagal po yung ganitong gawain po nila, hindi nila napapansin at the end, they are abandoning the Lord. And, ano pa? They are worshiping other gods. The foreign gods of the Ammonites, the Philistines, the Jebusites, the Hivites, and so on. Kaya sa Judges chapter 10 verse 7, because this is the cycle na nangyayari sa buhay po ng Israelites, in verse 7, sabi doon, so the Lord burned with anger. Ganun na lamang po yung galit ng Diyos sa buhay po ng mga taga-Israelita. Sabi doon, the Lord is burning with anger. Grabe, hindi lamang nagalit, kundi nag-aapoy sa galit ang ating Diyos. Dahil ang kanilang buhay, again, they did evil in the Lord's sight. Again, they did evil in the Lord's sight. Na naging paulit-ulit po ang kanilang buhay. Tayo man, pagka tayo merong kaibigan na paulit-ulit na ginagawa ang isang kasalanan sa iyo, anong feeling mo? Oy, buti na lang ginawa mo yon. Ganun ba? Hindi. Baka sabihin mo, kutusan kita dyan eh. Bakit ginawa mo na naman? Di ba? Pwede sabihin mo, baka wala na, ano na tayo? Maghiwalay na tayo ng landas. Di ba? Kasi nga, paulit-ulit, no? Yun ay, sabi nga, isang masamang karanasan para sa atin kapag meron po tayong mga ganon. Kaya, church, do not create evil things that will bring disruption, that will bring problems, that will bring distractions, that will bring troubles, and that will break your relationship with the Lord and with the ministry. Huwag tayong lumikha ng mga evil things
lumayo at iwasan ang masasamang bagay na magpapagulo ng buhay mo. Stay away from evil things and stay safe in the eyes of God. Yan po ang kailangan natin, mga kapatid. Pwede naman lumayo, pwede naman umiwas sa masasamang bagay o sa mga nagpapagulo sa ating buhay. You just have to stay away from evil things and stay safe in the eyes of God. Or else, the Lord will burn His anger against you. Gusto mo bang mag-apoy ang galit ng Diyos sa iyo? Nagpapagalit ka ba sa Diyos? Lumayo ka at iwasan ang masasamang bagay na magpapagulo sa iyong buhay, kapatid. Man's darkest time in life, hindi lamang po yung doing evil things, kundi ang pangalawa, distress in life. Distress in life. Pagkabalisa sa buhay. Alam niyo, ito ay isa sa mga darkest hour or time in the life of Israelites. Ano po ba ang ibig sabihin ng distress? Distress is the extreme anxiety, sorrow, or pain. Yung labis na pag-aalala, yung labis na pagdadalamhati, yung labis na kirot o sakit, labis na suffering, misery, and agony. It means the state of being in great trouble. Kapag ka ikaw ay in the state of being in great trouble, yan po ay tawag distress. Yung distress po ay nangyayari, it occurs kapag ka yung stress mo ay being prolonged or severe or both. Okay? Pagka may mga bagay na nangyayari lang sa buhay ay nakaka-stress naman, no? Pero pagka yung stress na yan nag-severe, nag-prolong, or parehas, nagiging distress sa buhay ng tao. Ang naranasan po ng Israelites ay hindi lamang po stress, distress sa buhay po nila. Distress can lead to physical headaches, fatigue, upset stomach, elevated blood pressure, chest pain, irritable or anger, sadness, or depression, and problem in sleeping. Yan po ang kuminsan nagiging simptomas. Ito po yung kinalalabasan po kapag ang isang tao ay distress sa buhay. Hindi lamang stress, kundi distress na. Kasi prolonged and severe na po ang trouble niya sa buhay. Pero mga kapatid, ito pong buhay ng Israelites na ito ay bunga, no? Tandaan po natin, ito ay bunga or consequence ng kanilang paggawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Because Israelites did evil in the sight of God,
ito pong mga Israelites ay naranasan po nila na ma-distress. Why? Because the Israelites were being oppressed. Na-oppress po sila. No? Naranasan po nila yung oppression by the Philistines and the Ammonites. Ganun po, dahil dumanas po sila ng kalupitan, dahil dumanas po sila ng pagkaapi mula sa kamay ng mga Philistines, ng mga Ammonites, ano nangyari? Nagkaroon po sila ng pagkabalisa sa buhay. Nabalisa po sila. Hindi lamang na-stress, na-distress ang buhay po nila. Tulad po ng mga OFW, marami po ang umaalis, nangingibang bayan. Pero kapag kuminsan nalalagay po sila sa mga kamay ng mga employer na mapang-api, or sabi nga sila po ay pinagmamalupitan, hindi lamang po nai-stress sila sa dami ng trabaho, kundi nadidistress po sila sapagkat hindi nila makayanan yung prolonged and severe troubles na kanilang pinagdadaanan sa kamay ng kanilang mga employers. Sa Judges chapter 10 verses 8 and 9, sabi po doon, who began to oppress them that year for 18 years. Imaginein po natin yun, no? They are being oppressed for so long. Mula sa kamay ng mga Palestinians and Ammonites for sabi doon, for 18 years. Grabe po yun. 18 years? Parang edad nyo lang yun. 18 years, no? Matagal-tagal na taon yun. Mahabang panahon po yun, no? For 18 years, they oppressed all the Israelites east of the Jordan River in the land of the Amorites, that is in Gilead. The Ammonites also crossed to the west side of the Jordan and attacked Judah, Benjamin, and Ephraim. The Israelites, this is the last verse, the last phrase, the Israelites were in great distress. You know, because of the oppression from the hands of the Ammonites and the Philistines, the Israelites were in great distress. Grabe po yung pagkabalisa nila. Grabe yung kanilang madilim na karanasan sa kamay po ng mga Philistines. And of course, from the hands of the Ammonites. 18 years of suffering in great distress. Yung iba nga, ilang araw pa lang, hindi na makayanan. How much more kung isang linggo, isang buwan, or ito, 18 years, 18 taon, silang nagdurusa, silang sabi nga naaapi, at they were suffering in great distress. Church, don't live a life of unrest, deep pain, or in troubles, or sorrows, anxiety, because of doing evil things in your life. Huwag po nating, sabi nga,
gawin yon sa ating buhay. Dahil sa paggawa natin ng masasama, hindi tayo makatulog. Nababalo tayo ng takot, nababalo tayo ng problema, nababalo tayo ng pag-aalala. Nababalo tayo ng kung ano-anong sama ng kalooban. Kuminsan tayo ang lumilikha ng ating ikasisira. Mga kapatid, kung dumadaan man ang bawat sa atin sa mga problema, pagsubok, kahirapan, sakit, o walang kapayapaan sa buhay, huwag mong yakapin. Huwag mong patuloyin sa buhay mo. Huwag mong patagalin. Kahit ilang panahon, sapagkat may paraan naman upang makalaya ka sa ganitong sitwasyon. Bakit kinakailangan mong yakapin ang ganung uri ng problema? Ba't kinakailangan patuloyin mo sa buhay mo ang mga ganitong kabigatan? Ba't kinakailangan patagalin mo pa? Samantalang meron namang paraan para makalaya ka sa ganitong sitwasyon. Ngayon, gusto po natin talakayin yung papaano ang Israelites sa ganitong sitwasyon na sila po they were doing evil things in the Lord's sight and they were experiencing great distress. Na tinatanaw natin na ito ay mga madidilim na mga bahagi o panahon sa buhay po nila. Papaano po itong Israelites ito ay nag-transition or they move from darkness to light? Paano po sila nag-transition from darkness to light? Anong pagbabago ang nangyari sa buhay po nila? Kung babasahin po natin ang verse sa Judges chapter 10, verse 10. Okay? Gusto pong basahin natin ito. Ang sabi doon, finally, they cried out to the Lord for help, saying, we have sinned against you, because we have abandoned you as our God, and have served the images of Baal. Napakaganda po nung talata pong ito. Okay? Ngayon, ano pong transition, anong pagbabago? Kung titingnan po natin mula sa talatang yon, ay parang sinasabi na yung transition na kanilang ginawa para makaahon mula doon sa madidilim na panahon ng kanilang buhay, anong ginawa po nila? They dedicate themselves unto the Lord. We need to dedicate yourself unto God. Kung meron ka mang pinagdadaanan, meron ka namang ganitong sitwasyon na iyong nararanasan, kung ikaw man ay nasa ganitong malalim at mahabang sabi nga nararanasang distress sa buhay mo, kapatid, ito yung transition, ito yung pagbabago na pwede mong gawin. Dedicate yourself unto God. Ito ang hinahanap ng Diyos sa buhay po natin. Ang ihandog po natin ang ating mga sarili na may buong pagmamahal at katapatan sa ating Diyos. Ito po ang nais ng Panginoon. Ito ang desire ng Diyos sa bawat anak niya. Sa bawat tao na kumikilala sa Kanya.
na sila ay nasa ating Panginoon at sabi ngayon, nag-aalay ng kanilang buhay para sa ating Panginoon Diyos. Dedicate yourself unto God means to follow God's Word. Huwag mong baligtarin, huwag mong baluktutin ang salita ng Diyos. You need to follow the Lord in His Word. In other words, you need to meditate and read the Word of God daily. Sapagkat ang salita ng Diyos nagbibigay sa iyo ng lakas, nagbibigay sa iyo ng, sabi nga, kaalaman o wisdom sa bawat sitwasyon na iyong pinagdadaanan. Ano pa po? Not only follow God's Word, kundi pray to God every day. You need to pray. Kung gusto mo na sabi nga ibigay ang buhay mo, pray unto God daily. Lagi kang manalangin para sa ating Panginoon Diyos as much as possible. Ang pangatlo, give your best time of each day unto God. Ibigay mo yung the best time mo para sa ating Diyos. Hindi kung saan pa man. Dapat sa Diyos ang best time of each day ng buhay mo, kapatid. When we dedicate ourselves to God, you will place Him above your own life. When you dedicate yourselves unto God, you will place Him above your own life. Kaya dito po sa Judges chapter 10 verse 10 na talata na ating binasa, ay mababasa po natin doon yung salitang finally. I'd like you to take note of that, no? Kung doon sa una ay again, nandun po yung repeatedly, no? Ayaw nating marinig. Pero dito sa last verse natin, sa verse 10, sinabi, finally. Yun ang maganda naman nating gustong marinig, no? Yung salitang finally, no? Kasi kung sabi nga, alam mo, again nag-retake ako. Sabi, again failure ako. Pero finally, I made it. Finally, I passed the exam. Di ba nakakatuwa yun? Again, I failed doon sa trabaho. Bumagsak ako. But finally, eto na. Nakuha na rin ako sa trabaho. Ganun po yung kalagayan nila. Finally, para sinasabi na they have come to a point, they have come to a conclusion. Finally, eto na. Eto na ang kinakailangang gawin at ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Yung ibigay natin at ialay natin ang ating mga sarili sa harapan ng ating Diyos. Finally, ito po yung transition na nangyari po sa buhay ng mga Israelites from darkness to light. Finally, yes, they came to a conclusion na parang sinasabi nila for a long years, 18 years, na wala po silang leader at sila po'y gumagawa lang ng kanilang sariling kagustuhan at sila'y gumagawa ng karumihan at sila'y naaalipin at nadidistress sa kanilang buhay. Finally, eto na. They
come to a conclusion that they feel nothing without God. Yun na. Naramdaman nila na parang baliwala ako. Wala akong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay ko. Kapatid, sa panahong ito, higit mong dapat maramdaman na sa sitwasyon natin ngayon, higit mo dapat maramdaman na mas kailangan mo ang Diyos sa panahong ito kaysa sa mga nagdaang panahon ng buhay mo. Finally, they came to a conclusion that they feel needing help from God. Yun po yung naramdaman nila. Hindi lamang na sila'y baliwala o walang silbi o sabi nga, they are nothing without God, kundi sabi nga, they need help from God. Kailangan nila ng tulong mula sa Diyos. Kailangan nila ng gabay. Kailangan po nila ng lakas na nagmumula sa ating Diyos. Kailangan po ba natin ng tulong? Yes. Lahat po tayo nangangailangan ng tulong. We all need help from the Lord. Especially during this time of COVID. Lahat tayo nag-iingat, lahat po tayo ay talagang sumasabak, nakikihalubilo kapag lumalabas, namamalengke, o kaya ay sumasakay ng mga sasakyan sa mga bus, jeep, or nagsusupermart. Marami tayong nakakabangga, marami tayong nakasalubong, yung hinawakan natin, hindi natin alam kung nahawakan din niya ng mga taong positive. Masigit mong sasabihin, Lord, kailangan ko ng protection mo, kailangan ko ng gabay mo, kailangan kita. Hindi ko kayang ingatan at gabayan ang sarili ko, kailangan kita. Finally, the Israelites came to a conclusion. They feel coming to God and pray. Kaya doon ay they cried out to the Lord for help. Naramdaman po nila na kailangan nilang lumapit sa Diyos para manalangin, umiyak sa ating Panginoon Diyos. Sa panahon ito, kailangan po natin yung tayo ay lumapit sa Kanya. Sa tuwing meron po tayong mga problema at ikaw ay na-stress o kaya meron kang nararamdaman na troubles o problems sa buhay mo, ito yung kailangan natin. Kailangan, sabi nga, lumapit ka sa Diyos at manalangin ka sa ating Panginoon. Ano pa po ang transition na nangyari po sa mga Israelites? They admit and confess their sins before God. Kaya mababasa po natin doon, sabi nila, we have sinned against you. Wow! Ilan sa atin ay kinikilala nyo ang inyong sarili na nagkakasala kayo sa harapan ng Diyos. Ilan sa atin ay ina-admit yung ating kasalanan sa harapan ng Diyos. The Israelites, para makaahon doon sa kadiliman na yon at makapunta sa liwanag, they have to admit and confess their sins before the Lord. Mga kapatid, kung meron man tayong mga kasalanan, aminin mo na. Aminin mo. Sapagkat mahalaga yan para sa
pagbabago ng buhay mo. Ano ba po? They admit abandoning our God. Sabi doon sa talata na binabasa natin, because we have abandoned you as our God. You know, kapag tayo ay nalilibang at sa ating mga ginagawa, especially kapag kayo ay, nalululong sa gawa ng karumihan at kasalanan, hindi nyo namamalayan, unti-unti, tinatalikuran na pala natin ang Diyos. We are abandoning our God. No? Dumarating na lang hanggang sa, sabi ngayon, makita mo yung sarili mo, ayaw mo na mag-church, ayaw mo na magbasa ng Bible, ayaw mo na mag-cell group, ayaw mo ng, everything. Ayaw mo nang pumunta ng church. Pwede rin yan. Baka mamaya, masiyahan na po tayo, no? At dahil sa laging may CQ, hindi ko alam kung hanggang saan itong CQ ito, kung aakyat na naman ito ba sa ECQ, na tayo'y nasa GCQ na, MGCQ na dapat, pero umaatras, tumataas ng tumataas. Pero, mga kapatid, kung baka makasanayan po natin at dumating yung panahon, tinatamad ka na rin magbasa, tinatamad ka na rin manood ng streaming natin online, or sabi nga hanggang sa nag-new normal na o normal na, sabi ni President, dahil malapit nang magkaroon ng injection for COVID. Baka normal na, wala ka pa rin sa loob ng church. Hindi ka pa rin makita. Hindi mo namamalayan dahil sa iyong ginagawa, tinatalikuran at tinatalikuran mo na unti-unti ang ating Diyos. Naway maging matalino tayo at lagi natin tinitingnan ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Hindi lamang po yan, and lastly, they come to a conclusion, finally, they admit serving other gods. Okay? They admit serving other gods. Kasi sabi doon, and have served the images of Baal. Ito ang masakit sa harapan ng Diyos. Nang ang Israelites ay hindi lamang nanlamig, gumawa ng marurumi at masasama sa harapan ng Diyos, kundi tinalikuran ng Panginoon. Yun ay masakit na Talikuran ka. Pero ang lalong masakit dito ay yung sila ay humanap ng ibang Diyos-Diyosan para sambahin at palitan ang tunay na Diyos. Kumbaga sa mag-asawa, hindi lamang kuminsan normal lang, nagko-conflict, no? Nanlalamig sa relasyon. Pero yung palitan mo na siya ng iba, iba na yon. Matindi na po yun. At sabi nga, ito ay hindi lamang abandoning, kundi you are serving other spouse. Dito, ganun ang Israelites Hindi lamang po they abandon God, kundi they serve other gods. At yan po yung nakakalungkot, no? Pero mga kapatid, ito po yung ginawa po ng Israelites. Finally, they came to a conclusion. They need to dedicate themselves unto God. Kayo mga kapatid, kailangan natin itong mga steps nito. We need to dedicate ourselves to God.
Kaya gusto kong tanungin kayo mga kapatid, sa mga nanonood, dumating na ba sa buhay niyo yung salitang finally? Mula doon sa again and again and again, paulit-ulit na nangyayari at nagiging cycle ng buhay mo, pero you have come to a conclusion na finally, mga kapatid, dumating na ba yan sa buhay mo? Dumating na ba yan sa buhay mo, sa kaisipan mo, that you need the Lord more ever than before? Na masigit mong kailangan ang Diyos ngayon kaysa sa mga nagdaang panahon. Finally, dumating na ba sa buhay mo na without God, you are nothing? In other words, without God, you can do nothing. Finally, that you need to humble yourselves unto God and pray. Finally, that you need to admit and confess your sin before God. Hindi lamang sa Diyos, kundi kumisa sa kapwa natin, nakakagawa po tayo ng kasalanan, ay kinakailangan po natin i-admit and confess our sin before God. And finally, mga kapatid, dumating na ba sa isip mo, sa buhay mo, that you need to accept the Lord and to receive the forgiveness of God? Lalo tigid doon sa mga nanonood, nakikinig sa atin. Kapatid, baka ito yung pagkakataon na you need to accept the Lord and receive forgiveness from God. Kaya paulit-ulit yung buhay mo, nagiging cycle na lang yung ginagawa mo, nangyayari sa buhay mo, because walang transition na nangyayari. Walang pagbabago. Bakit di mo pasimulan ang transition from darkness to light? You need a simple act now. You need a simple act now. Ano po yung act? 1, admit your fault and sin before the Lord. Okay? You need to admit your fault and sin before God. Pangalawa, in the word act, letter C, confess your sins before the Lord or to one another. Kung ikaw man ay may kasalanan, i-confess mo. Iba po yung admission of sin or fault. Iba rin po yung ihingi mo ng tawad sa kapwa mo o sa harapan ng Diyos. And letter T, doon sa salitang act, the simple act, take your choice now. Take your choice now or take your action now. Dedicate yourselves to God. Huwag mo nang patagalin. Huwag mo nang pagpaliban ang panahon. This simple act, pwede mong gawin ngayon. At naniniwala ko na tulad ni Joshua, he made his choice. He take his choice. Sabi niya sa Joshua 24 verse 15, sa last part, as for me and my family, we will serve the Lord. Yan po ang declaration po ni Joshua. Dito po tayo magwawakas
Alam po natin at kilala po natin si King David. Nung siya po'y hari ay bumagsak siya sa maraming mga challenges ng buhay. Nangalo niya, pumatay, etc. Pero hindi po nanatili sa ganung sitwasyon. He moved from darkness to light. Ano pong transition? Una, kung babasahin po natin ang Psalm 51, mababasa po natin doon, David recognized and admitted his sin before God. Kinilala po niya, Lord, I have sinned against you. Hinihingi ko ng tawad ang aking kasalanan. He prayed a prayer of sinners ng paghingi ng kapatawaran. At kasama noon ay sinabi niya, Lord, restore to me the joy of my salvation. Restore to me, O God, the joy of serving you. He asked the Lord for help that he may obey the Lord again. Makabalik siya sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Sabi ni Plato, we can easily forgive a child who is afraid of the dark. Okay? Kasi bata sila, no? Mga bata. But the real tragedy of life is when men are afraid of light. Yun po ang trahedya. Sa bata, normal na natatakot sa dilim. Pero ang trahedya dito ay kapag ang tao ay takot sa liwanag. Martin Luther King Jr. says, darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Basahin ko lang po sa inyo ang promise ni Lord. Jesus spoke sa mga tao, sabi niya, I am the light of this world. If you follow me, you won't have to walk in darkness. Kapatid, if you follow the Lord, you won't walk. You will never walk in darkness. Mananatili ka sa liwanag sapagkat ang liwanag ang siyang gumagabay sa buhay mo. Yan ay nasa John chapter 8 verse 12. And sa 1 Peter chapter 2 verse 9 sinasabi sa atin, you are a chosen people, you are a royal priest, you are a holy nation, God's very own possession. He called you out of the darkness into His wonderful light. He called you. He called you out of the darkness into His wonderful light. Dahil tinawag ka ng Diyos sa liwanag, you will show others the goodness of God. You will show to others the goodness of God. Kaya mga magulang at mga kapatid, I pray, anuman po yung ating kalagayan, anuman po yung pinagdadaanan natin, tandaan po natin, mayroon pong solusyon
mayroon pong paraan sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Nais po ng Diyos, manahan ka sa presensya niya. Nais ng Panginoon, maglingkod ka para sa Kanya. Kahit sa gitna ng pandemyang ito, sa gitna ng problemang ito, together, we will rise up. Together, we will fight. Together, we will continue serving the Lord our God. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. God bless you. Tayo po'y mananalangin at gusto po natin na ipag-pray, even yung mga nanonood po sa atin. Kung kinakailangan nyo na tanggapin ang ating Panginoon, ibigay ninyo ang inyong sarili sa harapan ng Diyos. Dahil ang inyong pakiramdam ay cycle na lamang, paulit-ulit ang buhay ninyo sa paggawa ng kasalanan. Kapatid, simulan mo ng pag-aalay ng sariling buhay mo sa harapan ng Diyos. At mararanasan mo ang kapangyarihan niya sa buhay mo. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos at aming Ama, muli po nagpapasalamat po kami sa iyo. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa iyong kapangyarihan. Panginoon, salamat sapagkat kahit sa mga madidilim na sitwasyon, naroon ka upang kami iahon mo sa ganitong kalagayan. Kahit sa ganitong problema ng pandemya, Lord, kahit kami nababalot sa gitna ng kadiliman, takot, at pangamba, mayroong paraan na kung kami, Panginoon, ay mananahan sa iyo, patuloy nakikilala para sa iyo, tutulungan mo kami na manahan sa liwanag mo. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa mga nakikinig po sa amin. Panginoon, I pray for those people na tila baga ang paningin po nila sa buhay nila ay paikot-ikot na lamang. Nagiging cycle ang kanilang buhay. Panginoon, tulungan niyo po sila na makaahon mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Lord, bless them. Empower them. I pray as they come to you right now, maramdaman po nila na ikaw ay mananahan at sasaka nila habang sila'y nabubuhay at habang sila'y lumalakad ayon sa iyong mga salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin. Patuloy niyo po lingapin ang bawat tahanan mula sa aming mga anak hanggang sa mga magulang. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ingatan niyo rin po, Panginoon, ang mga kapatid po namin na nagtatrabaho. Tulungan niyo po sila. Ingatan niyo po sila, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay. Ilayo niyo po sila sa anumang kapahamakan. Ilayo niyo po sila, Panginoon, sa pandemyang ito. At nais po namin, O Diyos, na patuloy namin maipakita ang kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong pagmamahal para sa amin. Maraming salamat po, Amang Diyos, sa ipo namin binabalik ang lahat ng kapurihan at ang kalwalatian. In Jesus' mighty name, amen and amen.